Napakasarap magbuhay po sa Panginoon. At talagang ibinigay po natin yung todo sa ating Panginoong Diyos dahil yun po yung para sa Kanya at para sa Kanyang kapulihan, para sa Kanyang karangalan, sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Praise God. So, pakiano nga po yung ilipat pala. Lipat dito sa ano. So, amen. Talagang pong napakasarap.
Dahil sa pamagitan lamang ng ating pagpupuri ay nakakapagbigay na po tayo ng glory po sa Kanya. So yun po. At maraming mga bagay na pwede po tayo magbigay ng parangal o karangalan sa ating Panginoong Diyos. Parang kagaya lang po yan ng isang bayan. Yung karangalan po ng isang bayan, kagaya po yung isang dito sa Saudi, yung Paisalia, Kingdom Tower, o yung Liberty sa Amerika, o yung sa Burj Khalifa, yan po yung glory ng bayan, ng mga bayan. Pero sa sa ating Panginoong Diyos, ang glory po ng Panginoon ay nagre-reflect po sa atin. So, naniniwala po ba kayo na yung glory ng Panginoong Diyos ay nakikita sa ating buhay? Amen. Amen. Praise God. Dahil yun po yung, kaya tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos ay para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang karangalan. So, kagaya po yung binasa po ni Brad Ugi kanina, dito sa Isaiah chapter 43 verse 7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yeah, I have made him. So, nilikha tayo ng Panginoong Diyos para sa Kanyang karangalan. Amen. So, kaya, sige po tayo po ay mag-pray. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, tayo po yung papasalamat muli sa umagang ito na minsan na naman ay nais mo po na kami ay paalalahanan, kami ay turuan at iparating o ipaunawa sa amin yung mga bagay na gusto po ninyong malaman at ituro po sa amin. Maunawaan namin ang mas malalim pa. Kaya maraming salamat, Lord God. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod, Lord. Open my mouth, even my heart, O Lord God, para po mandang makatanggap ng mga bagong revelasyon mula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo nga po na ito ay marinig, mailatag sa buong kongregasyon at makuha po nila yung bahagi nila sa mensaheng ito na nais po inyong ipagkaloob sa araw nito. Kaya maraming salamat sa ilang po namin pinagkakatiwala ang buong oras ng paghahayag ng iyong mensahe. Sa ilang po Diyos ang lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So ayan po ayaw sumunod. Pag-iano naman ito dyan. Ayaw sumunod. I-click na lang siguro. Try mo ay i-araw yung araw. Wala lang ayaw. So God's glory. Amen. So nais po ng Panginoong Diyos na tayo ay nakita yung glory sa atin ng Panginoon. Next. Okay. So yan po balik nga doon sa yung ating tema. The carrier of God's glory. So biruin niyo po yun, tayo ay tagapagdala ng glory ng Panginoon. Kumbaga, kahit saan tayo magpunta, talagang tayo nagliliwanag dahil yun ay yung glory ng Panginoong Diyos. Kahit saan tayo magpunta, talagang marami yung na-encourage. Sila ay nagagalak na tayo naroon sa kanilang harapan, sa kanilang palibot. Marami yung nagagalak na naluluwalhati o na sasayahan sila, na-encourage sila, na-bless sila. So kaya dahil yung pong glory ng Panginoong Diyos ay nasa atin. Amen? So yan sabi po dyan, glory means great beauty and splendor that is overwhelming. It is considered
powerful. So talagang yung pong glory ngayon ay napakaganda ano po. At may makapangyarihan. Yun po yung glory. Worship or praise to God. Ito po ay kapag tayo talagang buong puso na nagpuris Panginoon, yan po yung nagbibigay ng parangal sa ating Panginoong Diyos. Nag-glorify po ang ating Diyos na buhay. So, sa ibang mga kahulugan, the quality of in a person or things which serves general praise or honor. So, as we Christian, as followers of Christ, we need to shine. Ano po? We need to shine. Kailangan magliwanag tayo. Hindi yung parating ka pa lang na aalis na sila dahil ayaw kang makita o ayaw naiinis sa'yo o parang hindi ka nakaka-bless. Gusto niyo ba yun? Hindi ka nakaka-bless? Ang nais ng Lord, tayo ay maging pagpapala. Diba? Paparating ka, oh, nandiyan na, sige, halika na kayo, nandito na si ano. Nakaka-bless, diba? So pag gano'n, na-encourage po yung mga nasa paligid natin. Dahil po yung nakikita nila ay yung glory ng Panginoon. As we Christian, as followers of Christ, dapat tayo po ay nagliliwanag talaga. Amen? Next. So, what is the glory which is in us? Ano ba yun? Ano ba yung glory na sa atin? Yung ba yung katanyagan mo? Yung ba yung dahil ikaw ay engineer, ikaw ay doktor, sikat ka? Yan ba yung glory na nasa iyo ngayon? So, is this your own glory or the glory of the Lord? So, napakaganda kasi pag yung glory ng Lord. Kasi yung katanyagan mo, kung kupas yan, mawawala yan. Pero yung glory ng Lord, nandun pa rin. Mananatili po. Di po ba? Kaya dapat yun po yung lagi nating mithiin. Yun yung lagi nating nasain na yung glory ng Lord. Pastor, ano ba yan? Nagliliwanag ka ba? O pagka yung glory ng Lord ay nasa iyo? Kahit wala kang nakikita liwanag sa iyo, pag masaya yung nasa paligid mo, pag nandun ka, kausap mo sila, ay tuwan-tuwa at talagang naengganyo sa mga ginagawa mo, yun yung glory. Hindi na kailangan hanapin yung liwanag, yung ningning. Diba? Kagaya si Sharon Cuneta, diba? Siya yung bituin, walang ningning. Pero hindi naman siya nagliliwanag, pero kasikatan, di ba? So, ganun po. Pag nakita po, yun yung, pero di ba, hindi na siya ganun sikat ngayon. Pero si Lord, pag yun yung nasa ating buhay, kahit kailan tayo po, kahit saan, kahit sino man yung kasama natin, talagang sila ay nagagalak dahil yung glory ng Lord nakikita sa atin. Amen? So, kaya dapat yung glory ng Lord yung nasahin natin. Hindi yung glory, pansarili nating glory. Yung karangalan natin. Pero, nais din ng Panginoong Diyos, bilang tayo po yung mga lingkod, mga anak niya. Kaya nga nagre-reflect mo sa atin yun eh. Kaya kahit hindi natin ayaw natin, makikita yung glory na nagre-reflect sa atin. Next. Ayan. Why we need to show and shine the glory of the Lord. And how the glory of the Lord will shine in us. Ano nga ba? Hello? Paano ba nakikita yon? Kanina pa yung sinasabi na kapag nandun yung kabutihan mo, kapaitan mo, mapagmahal ka sa iyong kapwa, lagi mong tinutulungan, yun na yun yung glory ng Lord. Di po ba? At ikaw ay masipag sa ministry, hindi ka pasaway, hindi ka kumbaga problema sa church. So pag problema ka sa church, nagbibigay ka ba ng glory? So hindi. Kapag ikaw ay sari-sari yung ginagawa mo at nagkukos ng division, glory ba yun? Ay, ang nais ng Diyos ay nandun yung unity, nandun yung pagkakaisa sa church, pero ikaw ay nagiging sanhi ng kakaroon ng division at
Kayo pa mismo yung lumalayo. Diba? Humihiwalay ka. At nagkukuha ka pa ng mga kakampi. Nasabi, mali yan, mali yung ginagawa sa leadership, hindi maayos yung pamamahala. Pero kung ikaw mismo yung nagsasalita ng ganyan, ay nakikisa ka at, pastor, ganito dapat, ganyan. So tumutulong ka para magpalago, magpatatag ng iglesia. Yun po, pag naayos yan at naging maganda yung pamamalakad, yun po, yung magbibigay ng glory sa iyo. Nagre-reflect yung glory ng Lord. Amen? Amen. So kaya yun po, dapat ay talagang yung glory ng Lord ay makikita sa atin, mag-shine. Amen? Next. So we will know and we will understand and it will shine on us the glory of the Lord if, paano daw? Paano daw makikita yung glory ng Lord sa atin? At magsishine? We will continue listening to His Word. Yung mga nais pang ituro sa inyo, yung mga nais pang i-reveal sa inyo maya-maya. Kaya huwag po kayong lalabas, huwag po kayong kukurap. Dahil napakaganda ng mga nais na ituro ng Panginoon Diyos sa umagang ito. Are you ready, mga kapatid? Amen. Amen. So, sige po, at tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Panginoon. Next. Ayan. So, paano nga ba magliliwanag at o ipapakita yung glory ng Lord sa bawat buhay natin? So, we can give glory to the Lord if the Holy Spirit na nasa ating buhay ay malayang nakakakilos. Hello? Malaya mo ba kumikilos ang banal na Espiritu? O nakikwinch siya, o nagigrip siya dahil iba yung ginagawa. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung ang ginagawa natin ay sinusunod natin ang instruction sa atin ng Panginoong Diyos o yung sinasabi ng spiritual father mo o sinasabi ng leader o ni elder, pag sinusunod po natin, kasi siya ay ginamit ng Panginoong Diyos para tayo po ay turuan, para tayo i-guide. Kasi yung minsan nga, yung Holy Spirit hindi mo makita, nagbubulong sa iyo, hindi mo maintindihan. Kaya nandiyan po ang mga elder natin, ang spiritual father, para tayo po i-guide. Amen? So kaya yung Holy Spirit na ito, yung nag-guide sa atin. We can give glory to the Lord if the Holy Spirit na nasa ating buhay ay malayang nakakakilos. Hindi nga po nakikwinch o nag-grip siya. Parang nahihirapan, kumbaga, dahil ano ba yan, mali na naman yung ginagawa niya. Ayaw niya akong sundin. Pero hindi niyo po ba alam ng banal na Espiritu, bilang tayo po mga Kristiyano, siya po yung ating buhay. Siya yung ating kalakasan, siya yung ating guidance, siya yung ating comforter, siya yung ating protection, lahat-lahat po ang banal na Espiritu. Kaya siya po yung buhay natin bilang tunay na Kristiyano. Amen? Kaya huwag po natin i-grieve. Lagi po natin kausapin, lagi po natin i-appreciate ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung malaya po siya na nakakakilos, ayun po, yung sinasabi dyan na magbibigay tayo ng glory sa Panginoon. Amen? Next. Yan, may lilid po tayo ng banal na Espiritu. Doon po sa, minsan, depressed na tayo, di ba? Minsan, nandun na yung anxiety pa, hanggang sa kung ano-ano na yung gusto natin gawin na labag na naman sa kalooban ng Diyos. Dahil depressed ka, nandun na yung anxiety. Pero, sabi po dyan sa Isaiah 63 verse 14, as a beast goeth down into the valley, the Spirit of the Lord caused him to rest. Binuhin niyo po yun, yung mga malalaki at dampuhan ang mga hayop. Mismong ang Panginoong Diyos, yung nagbibigay sa kanilang kakahingan. So, yung mga dampuhan ng hayop na yan ay nabibigyan ng Diyos ng kapahingahan. Tayo pa kaya? Hello? Tayo pa kaya na nilikhang kalarawan at kawangis ng ating Panginoong Diyos? Hindi kaya bibigyan tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan sa ating puso at isipan? So yun nga, yung mga hayop na yan. Pero tayo, napakahalaga, ang nilikha niya tayong kalarawan at kawangis. Pero yung mga hayop, hindi niya po hinayaang talagang
pagod ng gusto, bagkos ay pinagpapahinga niya. Ano po? So, sabi po dyan, the Spirit of the Lord caused him to rest. So, didst thou lead thy people to make thyself glorious name. So kasi kung magkakaroon po tayo ng mapayapang buhay, ibig sabihin napaparangalan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya yun po, nais ng Panginoong Diyos. Sabi nga ni Jesus, doon sa kanyang sa 11:28, di ba? Sabi doon, hali kayo mga napapagal at nabibigat ang lupa sa inyong mga pasanin at kayo aking pagpapahingahin. Di ba? So kaya yan po, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapahingahan. At marami tayong matutunan. Magiging matatag tayo, magiging wise tayo, meron tayong wisdom sa pamamagitan po na na-accumulate natin na knowledge about Him. So kaya pagka yung knowledge na yun, ay na-apply mo yung po yung wisdom. In a right time, in a right place, in a right people, kapag yung knowledge na yun ay na-apply mo, that is wisdom. So kaya yun po, bibigyan tayo ng Lord ng wisdom. Kaya napakalaga na magsaliksik lagi ng salita ng Panginoon. Para tayo ay magkaroon, diyan pa lang sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kapag mapayapa ang mga tao, siyempre nagagalak ang Diyos, nag-glorify siya. Amen. So next. So, ayan. Tinagalog lang po kung paano ang kawan ay dinala sa sariwang pastulan. So, ang Espiritu ni Yahweh ang nagbibigay ng kapahingahan sa kanyang bayan at sila'y ginagabayan upang sila ay maparangalan. Upang ang Diyos ay maparangalan. Hindi po ba? So, kaya yun po. Next. So, yan naman po yung pangalawa nating point. We can give glory to the Lord if the Spirit will lead us to make us minister. Hello, sino po ba yung mga minister dito sa Sagaway? Minister Bob Lasople o Minister yung po yung mga tinawag natin ng Thanksgiving doon sa SCA, yung mga siyam yata yun, kung ano. Sino po yun? Taas ang kamay ng mga Darius. Amen. Taas po yung kamay? Yan po yung mga minister. Tatago. Amen. So, kaya, yan. Yan po yung pangusap ng Lord sa inyo ngayon. Gawin po natin, pagyamanin yung ating bawat ministry na ibigay ng Lord sa atin. Huwag nating pabayaan. Bigyan natin ng priority po, ano? Hello? Pagyamanin po natin. Huwag nating pabayaan. Ayan. Sabi diyan, makakapagbigay tayo ng kapurihan, ng karangalan sa Diyos. At pag tayo ay yung malaya nakakilos yung banal na Espiritu na inililid niya tayo doon sa yung pagiging ministers natin. Sabi nga, not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves, but our sufficiency is of the Lord. So dahil doon sa Panginoong Diyos, kaya tayo ay talagang nandun yung kasapatan, nandun yung talagang walang kulang at napakaayos, napakabuti ng lahat. Amen? So, who also had made us able ministers. Hello? Hindi po yung dahil sa kayanan nyo. Ako, nung una, sabi ko, Lord, hindi ko naman kaya. Wala akong alam. Hindi naman ako marunong. Pero, ang kailangan lang na Lord ay open heart, teachable, and obedient heart. Yun po yung nais ng Panginoong Diyos. Kung ikaw ay talagang matalino, intelihente, nandun yung talagang wise ka, lalo na sa sanlibutan ito, nandun yung pagkakarunungan mo, pero hindi ka naman nagsasubmit, hindi ka nagpapagamit, ayaw mong maglingkod. Useless, di ba?
So ang nais ng Panginoong Diyos ay masumunod ka sa leading ng Banal na Espiritu. Dahil tayo ay kinuha at tinalaga para maging mga ministers. Amen po ba? Amen. Kaya yan, kung tayo po ay may kanya-kanya tayong pinalalagyan bilang sabihin natin admin, ano po, malawak po yan. Maraming sakop si Brad Darius, ano po. So yun po yung talagang kailangan bawat mga sangay niya ay talagang chichikin para kung ito ba ay nagpapunction ng maayos. Di ba? So, ang nais ng Lord, sabi nga, not that we are sufficient of ourselves, but to think anything as of ourselves. But our sufficiency is of God. So, who also had made us able ministers. So, ginawa niya po tayo at talagang may kakayanan doon sa ministry na kinalalagyan po natin. Kasi hindi naman po kayo talaga basta-basta ilalagay niya, kundi pinag-pray po kayo at nakita yung mga leader po ay binigyan ng Diyos ng discerning para makita yung mga gift na meron po kayo. Para kung ano yung gift nyo, doon kayo sa ministry na yun, kayo po ilalagay. So, kaya, who also had made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit of the letter. For the letter kill it, but the Spirit give it life. So yan po. Actually, yung pinupoint po dito ng mga minister, kagaya po yung nagsishare ng Word of God. So, siyempre, kapag nadala na yung mga na-invite o yung mga tumanggap sa Panginoon, eh, dadali niya sa church, diba? At tuturuan sila ng mga bagay na itinuro ng Panginoong Hesus. So, mayroon na kanya-kanyang minister yan. Kaya tayo po yung kung yung ano, hindi na umatid, nandiyan po yung taga-follow up natin. Diba? So, yun yung talagang hindi niya hayaan na yun ay manghina o mawala uli. Bagkos talagang ipapalo up. So may kanya-kanya po tayong ministry. Ang unang-unat po doon yung gospel ni Jesus na talagang dapat po ay napakahalaga po noon dahil yun po yung nais ng Panginoong Diyos na ang lahat ay makakilala sa Panginoon at magkaroon ng pananampalataya, maging followers of Christ at may ma-disciple. At pagkatapos po noon talagang ito'y magpapatuloy na to maturity. So sa pamamagitan po noon, dumadami yung mga magagawa, dumadami yung disciple at magdi-disciple pa siya, nag-glorify ang Panginoong Diyos. Dahil po doon sa Great Commission na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, dahil yun nga ang Panginoong Hesus ay nagpunta na po doon sa kanan ng Diyos Ama. So ibinigay sa atin yung responsibility bilang kanya pong mga manggagawa, bilang kanyang mga ministers. So kaya kapag nag-evangelize tayo, ayan, kasunod niya yung mga orientation, magdi-discipleship na tayo. So hanggang sa patuloy na lumago at mag-glorify ang Panginoong Diyos. Kapag ginagawa po ng bawat minister yung kani-kaniyang tungkulin at pinapagyaman po yung binigay na tungkulin sa kanya ng Panginoon. Lalo na po sa ating teaching, di ba? Sa education ministry natin, meron tayong mga teachers na katuwang si Brother Daniel. Nandiyan si Tefredo, si Sister Ivy, si Sister Maris, at meron pang susulpot na iba yan. Kaya huwag po nating pabayaan, huwag nating kailangan nating pagyamanin. Kung ano yung binigay, pinagkaloob, pinagkatiwala sa atin, kung kaya rin lang talaga natin at nandun yung wisdom, yung knowledge, yung talent na meron tayo, ipagamit po natin sa Lord. Hello? Ipagamit po natin sa Lord. Kasi napakahalaga po noon. Maraming mga kapatid na kailangan sila ay maturuan. O kung kinakailangan yung lahat ng mga leaders, yun nga po yung ating plano, na bawat yung sa kabuuan ng leadership, dapat meron kanya-kanyang
binubuong Bible study. May mga cell group kayo. Ano po? Para mas mabilis yung pagtuturo, mas mabilis yung pagdami. Kasi kayo mismo yung talagang maghahanap ng mga soul, another na mga member, at i-train nyo, i-disciple nyo. Kaya hindi tayo, baka yung mga upuan yan, wala nang bakante pagka tayo pong lahat ay kumilos. Para sa kapurihan, para sa karangalan ng ating Panginoong Diyos. Hindi yan para kay Pastor o kay Sister Mariam o kay Brother Daniel. Hindi po yan para sa mga leader, kundi para sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. So yun po. So, napakahalaga po niyan. The Spirit will lead us to make us able ministers. So, next. Ayan. So, next ulit. Tagalog lang po yan. Gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maluluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. So, yung po kasing dati po, di ba, yung kautusan, dahil yun po yung kautusan ni Moises Sabi ko dyan, gano'n pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kasi yung Espiritu ay hindi po nasasakop ng kautusan. Ano po? Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, kasi kung nagkasala ka, ang doon sa utos ni Moises, talagang kamatayan. Pero yung Holy Spirit, ang ibinibigay niya ay buhay na walang hanggan. Amen? So lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng ng pagpapawalang sala. Dahil po yung sa banal na Espiritu na malayang nakakakilos sa ating bawat buhay. Next. So yan, dito na po tayo sa pangatlo. We can give glory to the Lord if the Spirit will lead us and give us liberty. Ayan po. So yung Holy Spirit, yung nagbibigay sa atin ng liberty. Dinadala niya tayo doon para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Hello? Ano ba yung kalayaan yan? Kalayaan doon sa paggawa ng masama. Hindi sabi, Pastor, malaya na kami makagagawa ng yung gusto namin gawin. Malaya na kami, total, malayo naman yung aming asawa, malaya na kami kapag girlfriend dito ngayon. So, hindi po ganun kalayaan ang nais ng Lord. Binigyan niya tayo ng kalayaan para hindi po yun muling mabahira ng anumang bahid ng pagkakasala. Pinalaya na tayo po doon sa slavery ng sin. Doon po tayo pinalaya sa slavery po ng pagkakasala. Kaya pinalaya na tayo, dapat huwag na po tayong muling magkasala pa. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall take away. So, kumbaga yung mga bagay noong una hindi natin ganong maunawaan, dahil yung Holy Spirit ngayon nagbibigay ng karunungan ng pangunawa, ay parang natanggal yung ating talukbong at nakita na natin yung katotohanan. Amen? The veil shall be taken away. So, yung dati ay mahilig kayo doon sa mga kasabihan, bawal magwalis, gabi na. So, kasi mayroon kang talukbong, yun yung paniniwala ng mga matatanda. Huwag kang maligo, Biyernes Santo ngayon. Huwag kang magkain-karne. Diba? So yun, nakatalukbong sa atin yun. Pero dahil sa salita ng Panginoong Diyos at yung banal na Espiritu na nagbibigay ng kaunawaan, tinanggal na po yung talukbong na yun. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
So meron tayong kalayaan. Kaya doon sa mga bagay na tayo ay inalipin ng kasalanan, doon sa mga bagay na yon, na yung lalo na yung galit o hindi malis-alis, praise God, meron dyan, pinalaya na, hindi na agad siya nagagalit talaga. Diba? So dahil pinag-pray niya, Lord, tanggalin mo nga itong inis ko, tanggalin mo yung galit ko. Walang imposible sa Lord, talagang tutugon siya. Diba? Kaya yun po, natanggal niya na yung tanog niya sa galit. Pinalaya na siya doon, natanggal na yung mga tanikala sa galit. Sa halip ay pangunawa at pag-ibig na yung bumubukal sa kanyang puso patungo sa kanyang mga labi at pagmamahal. Hello? Amen. Di ba? Napakaganda noon pagka yung nararamdaman mo at nakikita, narinig sa kanyang mga labi ay puro pag-care, pagmamahal. Hindi puro mga negative. Di ba? So, praise God, salamat sa Diyos dahil nawawala, unti-unting tinatapyas yung mga negative side na yan. So, praise God, di ba? Now, the Lord is that Spirit. So, yan, Lord rin po yan ang Spirit. Kahit basahin po natin sa Tagalog. Yan po yung tinatawag din na Lord. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, next. Ayan. Give us liberty. Basahin natin Tagalog. Ano? Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis na yung talokbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. O di ba, napakalinaw? Papabasa ko pa sana kaya sistema niya, may Tagalog pala eh. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. So, Panginoon natin yan. Hindi lang si Jesus yung ating Panginoon. Maging ang Espiritu ng Diyos ay ating Panginoon. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay naroon ang kalayaan. So yun po, ano? Kaya malaya na po tayo, pinalaya tayo. Kaya wag na po nating subukin muli na makakonect doon sa mga bagay na tayo po ay pinahirapan, ginawang-alipin ng kasalanan. So next. So, yan po. But we all, with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image. Biruin niyo po yun, ano? Yung Diyos, yung Panginoong Isus mismo. Kapag yung tumitingin, ngayon parang malabo pa lang eh. Dahil marami pa tayong mga ginagawang mga mali. Minsan, naalala natin na umihinto na tayo. Pero kaya medyo malabo pa rin yung pero darating yung time na makikita natin yung ating mukha, makita natin yung Panginoon Jesus. Kumbaga talagang parang pinagbiyak na tayo, talagang magkamukha. Yung glory, ano po yung glory ay nasa atin na rin. But we all that open face beholding in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yan, di po ba? Kaya, napakaganda po. Talagang, pagka naunawaan po ninyo ng gusto, yung sinasabi ng Lord dito, ay talaga po na tayo po'y magagalak. Next. At ngayon, nalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang nagbabago sa atin mula sa antas ng kaluwalhatian. So yung Holy Spirit na yun, kapag lagi natin sinusunod, yung kanyang guidance, yung kanyang mga pagsaway, pag sinaway tayo, hindi na natin ginagawa, yung po. At nasanay na tayo sa paggawa ng mga mabuti, yung talagang guided tayo ng Holy Spirit, ito po yon yung magbibigay sa atin ng yung glory ng Lord talagang makikita sa atin. Nagre-reflect yung glory ng Panginoon. Diba yung buwan, hindi naman siya maliwanag yan eh. Hindi naman siya yan nagliliwanag, nagsisinag. Pero dahil doon po sa araw, kahit gabi, makikita mo sa baba, oh, liwanag ah.
Pero nandun siya sa kabilang panig ng mundo. Eh, kita doon sa buwan, nasisinagan yung buwan. Kaya yung sinag ng buwan, kita sa maliwanag. Kaya para kang namamasyal sa liwanag ng buwan. Diba? So, kaya yun po. Tayo rin po, ganun. Na dahil sa patuloy po natin na pagsunod sa guidance ng Holy Spirit at talagang nagagawa po natin palagi yung instruction ng Panginoong Diyos, nag-meaning po tayo. Ayan, malinaw po yung sinasabi yan. Kasi naalis na po yung talong po natin, nag-meaning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian. So, glory by glory, step by step, glory by glory, tayo po ay tatag, pinagagawang nandun po yung glory ng Lord ay nagre-reflect po sa atin. Yung kaluwalhatian yan nagmumula sa Panginoon, yung siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. Di ba? Ayaw niyo po yun, maging kalarawan tayo. Hindi lang sa karakter, hindi lang sa anyo. Kasi originally talaga tayo nilikha na kalarawan at kawamis ng Panginoong Diyos. Pero dahil doon sa ating kaaway, ang diablo na yan, ay talagang lagi tayong gustong papangitin. Pero tayo po, mga ganda, mga pogi. Dahil yun yung glory ng Panginoon. Hello? Hindi ba kayo naniniwala na kayo mga pogi? Mga magaganda. Even pass. Yun po yun. Kaya ako parang gano'n ako pogi lang. Nagising na sa dulo ah. Nawala yung antok-pass. Amen. Nilika tayo. Nagising na sa dulo. Nilika tayong kalarawan. Di ba? Tulog pogi na, tulog pogi. Genesis 1:26. Tayo hanggang 7. Nilika tayo ng kalarawan at kawangis ng Panginoon according to His image and likeness. So yun po, kaya hindi po yan nagsisinungaling, kaugnay pa rin yan, kumbaga related, kaparihas. Sabi diyan, yung Panginoon na siyang Espiritu ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Kasi yung pong dating, yung original na tayo ay nasira dahil nung tayo naging masuwain, naging matigas ang ulo, naging babayero, naging lalakiro. So, nawala yung image ng Diyos. Diba? Yung kalarawan, yung original na yun nawala. Pero dahil doon sa banal na Espiritu na nagkagayad sa atin, sinusunod na natin palagi, ayun po, unti-unti, sabi yan, diba? Ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas, hindi tatlong antas agad isa-isa para kasi sasanayin mo yung sarili mo na sundin lagi kung ano yung nais ng Diyos. Kaya, isang antas, ano po, mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So magiging talagang yung glory niya, magiging yung ating authority, yung kapangyarihan. Dahil sinusunod natin ang banal na Espiritu, talagang nandun po. Pag sinabi natin, ikaw, Espiritu ng karamdaman, I rebuke you. So makita mo, gumaling na agad. Oh. Ikaw, Espiritu ng pagkantok, in Jesus' name, I rebuke you. Amen. Diba? So, meron tayong authority. Amen. Gagaya na sinabi ng Diyos, madilim. Yung Espiritu ng Diyos, umikiyo sa ibabaw ng tubig. Diba? Kasi kung malayang nakakakilos, tingnan nyo, doon sa creation. Amen. Malayang kumikilos, sabi doon, the Spirit hover the surface, in the surface of the water. At nung nagsalita yung Diyos, kasi malayang kumikilos yung Holy Spirit eh. Let there be light! Di nagkaroon ng liwanag. Diba? Nagkaroon talaga ng liwanag. Kaya pag sinabi ko ngayon, let there be light upon your every light in Jesus' name. Amen.
So may liwanag na po sa ating mga buhay. Amen. Dahil yun po ay may kapangyarihan. Pag binigkas natin at talagang tinayuan natin kung ano yung ating sinabi, yun po yung gagawin ng Panginoong Diyos. Nagliliwanag na po ang ating bawat buhay. So dahil yun po yung nais ng Panginoong Diyos. Bagamat sabi diyan ay sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging. So step by step, yung glory by glory, ay talagang kapag nasunod mo yung isang dati mong maling ginagawa, hindi mo na ginagawa yun, no, sa isang antas na yun, ay naka-level up ka na. Kaya yun, praise God, yung isa dyan, naka-level up na. So, purihin ang Panginoong Diyos dahil si Lord John yung kumikilos. Next. So, we can give glory to the Lord. Ano po? Ano yung makakapagbigay ng glory sa Panginoon? If the Spirit will lead us to be strengthened. So, kapag tayo po ay malakas, hindi na tayo yung tutulungan. Hindi na tayo yung ipag-pray. Hello? Dahil mismo tayo yung malakas. So, dadalhin yung pinag-uutan natin lakas mismo yung Holy Spirit na sa atin, sa loob natin. So, kung yan ay malayo nakakilos, bibigyan ka ng strength, love, bibigyan ka ng banal na espiritu ng kalakasan, kasiglahan ng pangangatawan, hindi lamang ng katawan, kundi ng kalakasang spiritual. Ayan, sabi diyan, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Saan po yung inner man? Hello? Saan yung inner man? Siyempre, doon sa kaloob-looban ko. Sa kaloob-looban ninyo, nandun po, tinanggap niyo si Jesus. Nung tinanggap niyo si Jesus, sumaatin. Sumain niyo yung banal na espiritu. At yun po, yung pagmalayang nakakakilos palagi, yun po yung nagbibigay sa atin ng lakas. Nagbibigay sa atin lang lahat-lahat ng guidance, ng comfort. Amen? Amen? So, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Tayo po ay pinapalakas. So kaya, kung naririnig po natin malaya nakakilos ang banal na Espiritu, the Spirit will lead us to be strengthened para tayo ay palakasin. Amen? So napakalinaw po niyan. Kapag ka, di ba, mayroong mga nanghihina, halika bro, ipag-pray kita. Lord, salamat po sa authority at sa kapangyarihan ibinigay mo po sa akin. Sabi mo po, Lord, din yung pangalan ng Panginoong Isus ay meron din kapangyarihan. Kaya sa pangalan ng Panginoong Isus, ikaw, Espiritu ng panghihina, ay aking sinasawata ka. Inuhugot ka sa aking kapaligiran. In Jesus' name, at tinatapon sa kalaliman ng walang hanggan. In Jesus Christ's mighty name, I pray for the restoration. Lord, palakasin niyo po siya in Jesus' name. So, yun, malakas na siya, physically. Yung kalakasang spiritual, talaga yun po. Ang banal na espiritu, yung nagbibigay po sa atin. Amen? Di po ba? So, yun po. Dati, wala naman tayong kakayahan na magpagaling. Pero si Lord, yung ginagamit tayo para magpagaling. Di ba? May mga karamdaman na pinag-pray natin. Yung kalakasan na yun, yung power na yun, nagmumula sa ating Panginoon Diyos. That He would grant you according to the riches. Napakayaman ng Panginoong Diyos sa kapangyarihan, sa karunungan, sa kaalaman. Lahat ibibigay sa iyo ng Diyos. Yung glory, napakayaman niya sa glory dahil siya yung pinagmumulan. Doon sa kanyang trono, kahit hindi na kailangan ng araw dahil siya mismo yung nagsimulan. Amen? Kaya kapag tayo po ay laging nasa harapan ng Panginoong Diyos sa kanyang presensya, tayo po ay nagliliwanag. Kaya to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Next. So, yan po. Diba? Malinaw dyan sinasabi sa Tagalog. Idinadalangin ko sa pamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya kayo. Niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Next. Ayun. So, praise God. Hindi po ba kayo, nabitin?
So yan po, bali ang nais ng Lord. Para tayo po ay magbigay ng glory sa Lord. Para magbigay ng glory sa Lord, ay ano? Kailangan malaya makakilos yung Holy Spirit sa ating buhay. At pag malaya siya nakakilos, nililid niya lagi tayo. At dapat, pag nililid niya na tayo, sundin natin kung ano yung gagawin. Nililid niya tayo doon sa kapahingahan. Diba? To be rest. Dahil marami tayong mga problema, mga anxiety, o yung malalaking problema pa, di ba? Merong walang pambili ng bigas, merong walang pambayad ng bahay, o malapit ng ano yung sasakyan niya, mahatak. Maraming mga problema, o yung kanyang asawa nagluluko. So maraming mga problema. Pero dahil po doon sa banal na Espiritu ng sa ating buhay, siya yung nagbibigay ng kapahingahan. Amen. Yan po. Pangalawa ay dahil nililid tayo ng banal na Espiritu, pagkay malaya siya nakakilos, ay tayo po ay nagiging mga ministers ng Panginoon. Diba? So kaya yun po, nagiging mga ministers tayo. Kaya yun po yung mga ministry na hawak po natin o pinagkatiwala ng Panginoon Diyos, huwag po nating pababayaan. Hello? Huwag po nating pababayaan po, ano? At yung pang last, yung pong nagbibigay ng kalakasan. Amen? Parang may kulang pastor. O, sige nga po, tanongin natin, ano yung pangatlo? Parang hindi po natin. Ano? Sige, assignment nyo yan. Yung assignment nyo sa yung sa Sulimanya. Meron pa po, baka hindi nyo natandaan. Tatlong aralin. Kaya dapat tayo po ay nagtitake note, ha? So, sister mo rin, parang hindi na nag-take note yan. So, amen. Sige po, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Basta, ang napakahalaga, magsitayo po tayo. Ang mahalaga po doon ay kung lagi yung sarili natin yung sinusunod natin, ngayon, dahil napakahalaga pala na malayang nakakilos ang banal na Espiritu sa ating bawat buhay para tayo ay may lead doon sa ating kapahingahan, para tayo mag-ministers, para tayo maging malakas, ano po, at hindi na tayo problema sa ating sa ating iglesia. So sa halip tayo po yung mismong magmi-minister dahil malakas tayo. So kaya kailangan i-apply po natin yun. Amen? In conclusion, dapat po kung ang Holy Spirit ay nangusap po sa ating mga buhay, ay sundin po natin ang gawin. Para po laging magkaroon tayo ng katagumpayan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, muli kami po yung papasalamat sa iyong kabutihan dahil minsan na naman Panginoon ay tinuruan mo kami ng napakahalagang kaalaman, karunungan, Lord, na nagmumula sa iyo. At ito po yung banal mong Espiritu na malaya po, nais mong mayang makakilos palagi sa amin para kami ay ikay. Kaya maraming salamat, Lord God, dahil tunay nga po, Diyos, na ikaw yung palagi nagpapaalala sa amin at nagtuturo. Kaya hayaan mo nga po yung aming mga natutunan sa araw nito ay amin po may apply. At lagi namin sundin ang banal mong Espiritu para ikaw po ay mabigyan namin ng kapurihan. Ikaw ay mabigyan namin ng karangalan. Lord God, at maging masaya yung aming nasa paligid at maging pagpapala po kami sa marami. Lord, mag-bless sila sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa aming mga sinasabi, sa aming mga plano, Lord, dahil ito'y mula sa iyo na ibinigay mo po sa amin at inilalatag po namin sa kanila. Kaya salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord, sa mga salita mo po na iyong ibinigay at ipinagkaloob sa amin sa araw na ito.
We know and we believe, Lord, na nakuha nila at natanggap yung bahagi nila sa mensahe mo po sa araw nito. Kaya, ayan mo nga po, Diyos, ito ay kanila pong pagyamanin at ingatan po. Covered this, O Lord God, by your precious blood para hindi po maagaw o manakaw ng kaaway. O kanilang makalimutan o makaligtaan man. Because, Lord, ito ay kanila nga pong may apply sa araw, sa oras na ito ay kailangan po nila. Maraming salamat, Lord. Ito po yung aming nagkaisang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Paano ba natin malalaman na ang isang tao po ay puspos ng Espiritu ng Diyos? Sa aura pa lang ng mukha natin na nakikita na po na puspos tayo ng banal na Espiritu. Yung bang yung nakangiti ka, yung magaan yung pakiramdam mo. Pero pag yung nakita mo isang kapatira na malayong iniisip, parang pasan-pasan ba niya yung problema? So yun, doon yung makikita na hindi siya puspos ng Holy Spirit. Puspos yan. Yun nga po paano natin puspos tayo ng Holy Spirit ay sa umaga pa lang po, pag-ising natin sa umaga. Start po tayo ng panalangin. So pag-ising pa natin sa umaga, magpasalamat na tayo sa Panginoon at tayo po ay nagising at nabuhay pa. So blessed tayo dahil sa may panibagong araw na naman po tayong binigay ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ngayon po nadawin po tayo sa short exhortation po na pag naaalala mo yung giving is better than receiving. Naalala ko yung panahon namin. Yung talagang hirap na hirap kami. Lagi na lang kami pumupunta sa probinsya. Punta kami sa sa magulang ng nanay ko. Dahil kami hingi ng hingi. Layo na naman ang mga pinupuntahan namin. Utang ng utang. Tapos yung magulang naman ng nanay ko, kung ano-ano lang, sige, bigay lang. Kung ano-ano, bigay. Tapos uuwi kami, masaya kami. Kasi kahit pa paano may dala kami. Doon kahit nakakunti lang, parang malaki pa yung ginastos namin. Pero masaya kami. Sabi ko, lagi na lang kami nanghihingi. Hingi ka ng hingi. Utang dito, utang doon. Kaya sabi ko, nawa, hindi naman na, yung pagka naalala ko pa yung parents ng nanay. Nawa, kami naman ang makapagbigay sa tayo. Pagka darating din yan tayo. Kaya, doon ko naisip yung giving is better than receiving. Kasi pagka giving, ibig sabihin, may kakayahan ka, hindi ka naghihirap. Hindi naman sabihin natin na hindi ka naghihirap. Pero, better than the one na asking from you. Sinabi mo kahit pa paano may bigay. Siya walang-wala talaga. Nakikita mo yun. Kung saan-sana siya nagpunta. Kaya, yung Proverbs na giving is better than receiving. Talaga. Pakalaking bagay pagka nakakapagbigay ka. Kasi, tulad yan, alam natin ang Diyos, Diyos na lagi nagbibigay. Hindi siya nagsasawa ang Panginoon natin. Na nagbibigay sa atin, lagi niya tayo nagbibigay. Yung air that we breathe, life na pinahiram niya sa atin. Talaga, nandiyan. Hindi siya nagsasawa, hindi ka man karapat-dapat. Pero binibigyan ka niya, di ba? So it's up to you to make it work too. At gusto ko rin pong basahin to yung sa 2 Corinthians. 2 Corinthians, yan. 2 Corinthians nga po nakasulat doon. 2 Corinthians 9-7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion,
For God loves a cheerful giver. So, we should be, pagka nagbigay tayo, bukod sa puso natin, at there is a joy in giving para mas ma-appreciate ng Panginoon. So, yun lang po na ko dito, na parang we can be like God when can able to give, diba? Hindi lang yun tayo receive. So, salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami nga po ay makapagbigay sa iyo, Panginoon. I know you're looking in each and every one heart, Lord. Let the joy of giving be with us always, Lord. Salamat. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Damdamin ang kasarian, may bukas pa sa iyong buhay. Sikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbang, maghintay at may nakalang bukas. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may alam. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lumusan. Yes, Lord, Lord. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaan bukas. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may alam. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lumusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin
ay mawala ng lubusan. Ay ang mawala ng lubusan. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tungkol po natin sa mga pagpapala. Lord, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa, Lord. Truly, Lord, na kami na po ay nakapag balik, Panginoon, ng mga pagpapalang aming walang sawang na nare-receive sa iyo, Panginoon. Lord nga, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon, we acknowledge, Lord, that everything that we have, everything that we own, Lord, coming from you, Lord. Hallelujah. Lord nga, Panginoon, sa pagbibigay na ito, Panginoon, nawa ko, Panginoon, we'll have the joy always, Lord. The joy in each and every one heart, Lord. Kahit pa paano, Panginoon, makapagbalik kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapalang ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, mga gamit lamang ito, Panginoon, sa iyong kapurihan, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, ng hawak sa mga pagpapalang ito, Panginoon, upang, Panginoon, ay your will be done, Panginoon, sa mga paggagamitan ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, maging pagpapala, Panginoon, ito sa aming iglesia, Panginoon. At thank you po, Panginoon, ang aming iglesia maging pagpapala, Panginoon, sa amin at lalong-lalo po sa mga nais pang maabot, Panginoon, ng iyong mga salita. Amen. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ay lamang palagi, Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan namin, Panginoong Hesus, sa pagsama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen, hallelujah. Tayo po ay dadaan po naman po sa ating testimony. Sa testimony, meron po tayong pamantayan po sa testimony. Yung tinatawag po na ABCD. Ang ibig sabihin po ng A, accurate. Pag po tayo nag-testimony, kailangan po accurate. Yung B, kailangan po ay Bible verse. Yung sinama po, kailangan po Christ-centered. Tapos yung last po, yung D, do not preach. So, basta po may na po nag-preach po sa testimony, i-line up na po natin ang divine message. Sino po magpapatotoo ngayon? Ako, natakot na. Baka ma-line up sa divine message. Sino po ang pinagpala po sa nakarang isang linggo po? Ako, nawala na po. Wala po ba? Wala po bang pinagpala po? Ayun. Kaya ang isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat at ating sa Diyos na buhay. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord sa kabutihan na pinaparanas niya sa aming mag-isawa. Sorry ha, kuya. Hindi ko maano yung ano mo. Blessed ako sa narinig namin na mensahe ngayon ni Pastor. So, alam niyo naman po, di ba, before na may ministry po ako na nagtuturo po ako. At glory to God kasi inalaw din po akong magturo. Nung time na nagtuturo po ako, nandun pa rin ako sa kasalanan. So, parang nafe-feel ko sa sarili ko na hindi ako effective sa aking pagtuturo. Kasi nakagapos pa rin ako sa kasalanan na yun. But glory to God kasi hinalaya niya ako sa kasalanan na yun. This time, yung puso ko talaga is gusto niya talagang magturo. Yun talaga yung desire ng puso ko. Pero di ba sabi nga na yung first ministry natin dapat is yung family natin. Kung may asawa, yung partner natin yung first ministry. Kung may mga anak, yung mga anak natin yung first ministry. Kasi paano tayo magiging effective sa ating ministry?
kung hindi nakikita sa personal life natin, kung hindi nakikita sa family natin. So, may sacrifice na nangyari. Hindi ako ganun na naging ka-active sa pagtuturo. Kasi gusto ko mag-focus sa partner ko para lumago. Both kami, lumago kami spiritually. Yun nga, praise, glory to God, kasi nararamdaman namin, kahit si Pastor nakita niya na nagle-level up, yung fruit of the Holy Spirit na yung love, na-experience na, nararanasan na ng aking brother husband, instead na yung galit yung nasa puso niya, yung pagmumura, yung mga bad words na lumalabas, glory to God, kasi napapalitan na yun ng pag-ibig at pagmamahal. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko susukuan ng aking brother husband kasi hindi lang ako sa kanya nag-commit, kundi kay Lord ako nag-commit. Sabi ko, yung pag-ibig, unconditional siya. Hindi porkit nakikitaan mo sa partner mo na ganun siya, iiwan mo na. Lalo na pinag-isa tayo ng ating Panginoon. Sabi nga dun sa Bible na kung sino man yung pinag-isa ng ating Panginoon ay hindi pwedeng ipaghiwalay na kahit sino man. So, glory to God kasi unti-unting nararanasan na talaga ng aking brother husband yung kabutihan. Hinahayaan niya na gumalaw, kumilos sa kanyang buhay yung banal na espiritu. Which is napakalaking tulong talaga sa amin kasi di ba nga nagkakaroon ng kapahingahan, nagkakaroon ng kapayapaan yung relasyon namin. Hindi tulad dati na puro na lang ganito, negative ba? But now, glory to God na nararamdaman na talaga namin yung pagkilos ng banal na espiritu. Siya talaga yung naghari sa relasyon namin. So Lord, salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa transformation. Pinalaya mo ako sa slavery na meron ako before. At Lord, kiniklaim na po namin, Father God, na papalayain niyo po din po yung aking brother husband sa slavery na kung meron siya, kung ano man po yung slavery na pinagdadaanan na yung galit sa puso niya. Totally, magiging set free na po siya sa tulong niyo po. Amen. By God's grace and Amen. mercy. Glory to God po. Amen. Amen. Sabihin niyo po lahat, Amen. Amen! Talagang kongregasyon nyo Amen. na Sino Amen. po? Sino po ang magpapatotoo? Matagal-tagal po ako nilapagpatapao eh. Amen! Amen. Praise God. Sadya napakabuti ng Panginoon. Tulad niya na minsan nadadala tayo ng mga kamalian or problema. Minsan aatin ka, hindi aatin. Siguro nadadala na rin ng problema na muna ako kasi ganito. Tapos susunod mong papasalamat na naman ako. Tapos susunod, hindi na naman ako aatin. Bali ngayon, nagpapasalamat ako kasi dahil sa pamilya parang king ng galit sa pagiging family broken mo. Isa nagkakaroon ka ng sama ng loob sa magulang mo. Parang kasi, salamat sa Panginoon na share ko sa inyo sa WhatsApp yung nanay ko. Nagulat ako kasi sabi ng pinsang pamangkin ko na akala nila wala na si nanay kasi ginaganong-ganon niya, binisita niya yung nanay ko. Kinukurot-kurot niya, nagising na, hindi daw nagre-respond. Tapos nung mabasa ko yun, bigla akong naiyak. Sabi ko, kasi may sama ng loob ko sa magulang ko. Sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko, ayaw ko na, tanggalin ko na yung sama ng loob ko kasi magulang ko siya. Tapos sabi ko, dinala nila sa ospital, yung pala, yung tumaas ang sugar ng magulang ko, ng nanay ko. Pag mataas pala ang sugar, kahit kurut-kurutin mo siya, hindi po pala siya makakaramdam ng sakit. Eh, yung nadala po siya sa ospital, oras lang, naghingi ako ng sorry kay Lord. Lord, tanggalin niyo po yung galit sa titig ko. Sa magulang ko. Kasi, mahal mo magulang. Minsan naiisip din natin yung pinabayaan tayo. Ito na nag-broken family tayo. Hindi natin minsan, kahit anong pagmamahal natin minsan sa magulang natin, pumapasok pa rin yung pagiging broken family ko sa gano'n. Sabi ko, Lord, please tanggalin mo na isa nararamdaman ko para sa magulang. Kasi nag-iisa na lang kung magulang ko natitira yun eh. So, sa broken family, ang nangyari,
So kunin rin ng stepfather ko. Sa sama ng loob ko, sinabi ko lang, isa na lang ang magulang ko, huwag mo nang kunin. Kaya sabi ko, Lord, please Lord, bigyan niyo pa ng pagkakataon ng buhay ang nanay ko. Sa awa ng Diyos, salamat sa mga nag-pray. Ngayon, okay na po siya. Inilabas po namin siya pinalabas po sa hospital kasi after 1 week na siya, humina na naman siya. Nung send ng kapatid ko, ito na yung sinanay, pumayat, iyak na naman ako sa ulo. Gawan mo ng paraan, ilabas mo yan, gawa ka ng waiver, itali mo sa bahay para mahalagaan. Kasi sa hospital, minsan, di ba, nagtuturuan kung sino magbabantay. Kasi may mga work sila. Sabi ko, alam ko Lord na marami akong kasalanan, marami akong nagawang pagkakamali, andi yung madaling mag-init ang ulo ko kaysa trabaho, pati trabaho ko na-apektuhan. Pero mabait talaga si Lord. Tapos sabi ko, wala na natira sa sahod ko. Sabi ko, Lord, sana po, bigyan niyo po kami ng, alam ko kayong gagawa ng paraan para masolusyon ito. Pagkuha ni ate sa hospital, kaya sabi ko sa puso, God is good all the time God is good. Kasi halos walang nabayaran si nanay sa hospital. Ang bill niya, 78,000 mahigit. 78,600 sa loob lamang ng isang linggo. Tapos sabi ng ate ko, alam Ben, wala tayong babayaran kasi nilaksin sa Diyos. Tinuloy din siya ng tulong. Sabi nga, kasi may pinhead din po si nanay. Sabi nga, talaga napakabuti mo, Panginoon. Kahit nagkasala sa iyong mga anak mo, nandiyan pa rin po kayo, Panginoon, para tulungan at alalayan ang iyong mga anak. Kaya maraming salamat sa Panginoon, sa Diyos na ang papuri. Amen. Amen, hallelujah. Akala ko mauubos yung tissue eh. Amen, hallelujah. Sino pa po ba ang papalato? Wala na po? Yan daw. Okay po, dadago naman po tayo sa ating announcement. Yung mga gagamitin po sa October 18. Ang leaders prayer po natin